Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 71. Ayos lang ako. Bahagyang umiling si Guan Yulan. Sige, sabi ni Yezuan. Pagkatapos, may ipinagpalit siya mula sa Devo Uring System at inilabas iyon. Sa katunayan, ito ay hindi gaanong isang pakete lang ng medicinal powder. Espesyal itong ginamit upang alagaan ang mga demonyong hayop. Maaari nitong palakasin ang pangangatawan ng demonyong hayop at sabay na tumaas ang antas nito. Si Yezuan ay gumastos ng maraming pera para kay Guan Yulan. Ang pakete ng medicinal powder na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng kabuuang 10 Devo Uring points. Pakainin muna natin ito. Kumuha si Yezuan ng isang mangkok ng malinaw na tubig at hinaluan ito ng medicinal powder. Maingat niyang pinakain ng maliit na kutsara ang lobo. Lucky little guy, natapos mo na ang 10 points worth of Devo Uring points. Simula ngayon, Guan Yulan na ang tawag sa amo mo. Kung maglakas loob kang ipagkanulo siya, balatan kitang buhay. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kakaiba rin ang pangalan nitong pakete ng pulbos na panggamot. Tinawag itong Demonic Beast Growth Plan. Higit pa rito, ito ay lamang ang unang yugto. Magkakaroon ng pangalawang yugto, ikatlong yugto, at iba pa. Gayunpaman, kinailangan niyang maghintay hanggang sa maging isang spiritual beast ang lobo na ito. Sa orihinal, kapag ang Howling Moon Silver Wolf ay nag-mature, ito ay magiging isang 8th rank demonic beast. Gayunpaman, pagkatapos ubusin ang pulbos na ito, maaari itong maging isang espiritual na hayop. Mayroong maraming mga bagay sa Devo Uring System na maaaring makatulong sa isang demonyong hayop na lumaki sa isang matanda sa maikling panahon. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay masyadong mahal. Hindi kinaya ni Yezuan na makipaghiwalay sa kanila. Higit sa lahat, hindi niya kayang bayaran ang mga ito. Kaya lang, nakakuha si Guan Yulan ng bagong alagang hayop na demonyo. Isa itong wolf cub na hindi pa man lang nagmulat ng mga mata. Pagkatapos nitong inumin ang medicinal powder ay nakatulog ito. Gayunpaman, halatang mas malakas ang aura nito at hindi na ito kasing hina ng dati. Bigyan mo ng pangalan. Tiningnan ni Guan Yulan ang natutulog na anak ng lobo sa kanyang mga bisig at sinabi kay Yezuan. Pangalan. Natigilan si Yezuan nang marinig niya ito. Siya ang pinakamagaling sa pagbibigay ng pangalan. Egg fried rice, pork chop rice, dumplings, Tang Yuan, Yuan Xiao. Nang basahin ni Yezuan isa-isa ang mga pangalan, hindi napigilan ni Guan Yulan na matawa. Bakit ang alam mo lang kumain? Kinaikit ni Guan Yulan ang kanyang mga mata nang walang magawa. Hindi mo ba naisip na madaling tandaan? Tanong ni Yezuan. Maraming tao ang gumamit ng pagkain upang pangalanan ang kanilang pagkain. Halimbawa, pinangalanan ng ilang web novelist ang kanilang pagkain na Heavenly Silkworm Potato, 3 spoons of sugar, I eat tomatoes, at iba pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Tawagin natin itong Gentle Whisper, sabi ni Yezuan. Naalala niya ang isang kagamitan mula sa isang laro sa kanyang nakaraang buhay. Xingyo, isang beses itong binasa ni Guan Yulan at nalaman niyang hindi ito masama dahil may nakasulat din na Yu, ang pangalan niya. Okay, gamitin natin ito. Tumango si Guan Yulan. Ngunit sa susunod na segundo, naisip ni Yezuan ang isa pang problema. Lalaki ba o babae ang wolf cub na ito? Okay lang kung babae, pero kung lalaki. May ilang ugat ang lumabas sa noo ni Yezuan. Ito ba ay itinuturing na pag-imbita ng isang lobo sa bahay? Sa pagkakataong ito, hindi kinain ni Yezuan ang katawan ng Howling Moon Silver Wolf at ang patay na anak ng lobo. Sa halip, naghukay siya ng butas sa labas ng kuweba at ibinaon ito. Pagkatapos noon, umupo ang dalawa sa bakana ng kuweba. Hinawakan ni Guan Yulan si Gentle Whisper sa kanyang mga bisig at marahang hinaplos ito gamit ang kanyang mga payat na daliri. Biglang bumalaw si Qing Yu, na nasa bisig ni Guan Yulan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng isang napakapinong boses na halos matuno ang puso ni Guan Yulan. Kaagad pagkatapos, binuksan ni Gentle Whisper ang mga mata nito at nakita si Guan Yulan. Nagmulat ito ng mga mata hindi nagtagal matapos itong ipanganak. Nagulat si Yezuan.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa mga lobo, aabutin ng kahit isang linggo para imulat ng isang tuta ang mga mata nito. Tila may ilang nakatagong katangian ang Monster Beast Growth Plan. Hindi niya lang alam kung ilang taon ang aabutin para maituring na adulto ang lobo. Sumulyap si Ye Zuan kay Guan Yulan at nakitang puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Mukhang nagustuhan niya talaga ang lobo na ito. Kotsa, sa sandaling ito, kumaibat ang mga tainga ni Ye Zuan. Nakarinig siya ng bahagyang paggalaw. Tunog iyon ng mga dahon na tinapakan. Tao ba ito o isang halimaw na hayop? Gayunpaman, walang pakialam si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ika-13 bulubundukin lamang. Sa karamihan, magkakaroon ng mga halimaw sa ika-8 ranggo. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang problema sa pakikitungo sa mga halimaw sa ika-9 na ranggo, pati na sa mga halimaw sa ika-8 ranggo. Papalapit ng papalapit ang tunog. Napabuntong hininga din si Ye Zuan. Narinig niya na ito ay isang tao at hindi isang halimaw. Bukod sa tunog ng mga yabag ay may nag-uusap pa. Napakahirap maghanap ng kristal, pero nawala ito. Sayang, kuya, ang mababang uri ng kristal na iyon ay dapat na peke. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ano bang pinagsasabi mo? Kung substandard ba itong kristal, kailangan ba natin itong habulin ng ganito? Pero nawala tayo. 2 tao na may hawak na sandata ang naglakad na magkatabi patungo kay Ye Zuan. Gayunpaman, hindi nila napansin si Ye Zuan. Sa halip, may pinag-uusapan sila. Nang marinig ito ni Ye Zuan, lumubog ang kanyang puso. Sa kanyang pagpunta dito, narinig niya ang maraming balita tungkol sa mga kristal. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa 18 Liaonian Mountain Range. Mayroong maraming mga lobo na may mga palawit sa kanilang leeg, na umaakit ng malaking bilang ng mga magsasaka. Bukod dito, ang ilang mga tao ay talagang nakakuha ng mga kristal. Siyempre, mayroon ding mga pekeng kristal. Ang isang substandard na kristal ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak, ngunit kung ang isa ay nakakuha ng mas mababang grado na kristal, ito ay nagkakahalaga ng 100,000,000 tael ng pilak. Sa pagkakataong ito, ganoon din ang ideya ni Ye Zuan. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay hindi maganda. Wala siyang nakasalubong na mga lobo na may pendant sa leeg. Kuya, may tao. Sa sandaling ito, napansin ng bahagyang mas maikling lalaki si Ye Zuan na hindi kalayuan. Sinulyapan siya ng mas matangkad na lalaki at ngumuso, nandito siguro siya para maghanap ng mga kristal. Nagdadala ng bata sa ika-13 bulubundukin. Hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Ang mas maikling lalaki ay tumingin ng malalim kay Guan Yulan at ngumiti. Bumulong siya, kuya, ang ganda ng babaeng ito. Di ba lobo yan? Anak ng lobo, naningkit ang mata ng mas matangkad na lalaki. Ang akala niya ay may dalang sanggol si Guan Yulan, ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong lobo. Mukhang anak ni Howling Moon Silver Wolf. At saka, kakapanganak pa lang. Biglang napalingon ang mas miksing lalaki sa mas matangkad na lalaki na may matako na ekspresyon. Ang bangkay ng Howling Moon Silver Wolf ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000 pilak. Gayunpaman, ang isang bagong panganak ay maaaring ibenta ng 2 hanggang 3 milyon. Naningkit ang mga mata ng mas matangkad na lalaki. Halata na gusto niyang patayin ang mga ito. Gayunpaman, bago sila makapagsalita, si Ye Zuan, na mahigit 10 metro ang layo, ay nagtanong, kayong dalawa, may balak ba kayong patayin sila at nakawin ang kanilang mga kayamanan? Ang pagpatay ng mga tao para magnakaw ng mga kayamanan ay isang pangkaraniwang pangyayari sa kagubatan. Sa makatuwid, mahalaga na huwag ibunyag ang yaman ng isang tao sa ligaw. Gayunpaman, hindi natakot si Ye Zuan. Kabanata 72, Kuya, may babae pa. Mahinang paalala ng pandak na lalaki. O sige, iwan mo muna sa amin ang asawa mo. May halong 2 magkaibang kulay ang mata ng matangkad na lalaki. Nang marinig niya ang salitang asawa, namula ang mukha ni Guan Yulan. Gayunpaman, nang marinig niya ang ikalawang kalahati ng pangungusap, lumakas ang kanyang layuning pumatay. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang lumakas at handa siyang umatake anumang oras. Naku, nasa early 8th level ka na ng martial path. Don't tell me disipulo ka ng ilang pamilya o sekta. Bahagyang nagulat ang matangkad na lalaki. Ngumiti siya at sinabi, ngunit ang kaunting lakas na ito ay walang silbi sa harapan natin.
Pareho silang nasa middle 8th level ng martial path. Paano sila matatakot sa isang babaeng tulad ni Guan Yulon? Bakit hindi kayong dalawa ang tumingin sa akin? Bahagyang ngumiti si Yezuan at hindi na napigilan ang kanyang aura. Boom! Nang matapos siyang magsalita, nakaramdam ng hindi nakikitang pressure ang dalawang lalaki. Sobrang lakas, siguradong nasa ika-9 na antas siya ng martial path. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay nasa ika-9 na antas ng martial path. Nagulat din ang matangkad na lalaki. Kuya, siya ay dapat na inayos ng ilang pamilya. Siya ay dapat na may ilang mga magagandang bagay sa kanya. Nanginginig ang katawan ng pandak, ngunit napakita pa rin niya ang matako na ekspresyon. Ang isang alagad ng isang malaking pamilya ay tiyak na magkakaroon ng maraming magagandang bagay sa kanya. Baka makakuha siya ng martial arts copies. Namuhay sila sa gilid ng talam. Bukod dito, nasa gitna sila ng kawalan. Natural, hindi sila natatakot sa kapangyarihan sa likod ni Yezuan. Not bad, parang hindi in vain ang trip na ito. Tumango ang matangkad na lalaki. Sa kanyang opinyon, si Yezuan ay isa lamang walang laman na shell. Matapos makita ang mga ekspresyon ng dalawang lalaki, walang magawang sinabi ni Yezuan, mukhang handa na kayong dalawa na mamatay. Kung ganoon ang kaso, bago siya matapos magsalita, pinagalitan ng matangkad na lalaki, how arrogant, let me. Katulad nito, bago niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya. Kotsa, biglang umalangaw ang isang hindi maipaliwanag na malutong na tunog. Sumulyap ang maikling lalaki at nalaman na dumating na si Yezuan sa tabi nila. Ang nakita lang nila ay ang kamao ni Yezuan na damapo sa lalamunan ng matangkad na lalaki. Samantalang ang matangkad na lalaki ay nagsusuka ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nakausli na para bang lalabas na ito sa kanilang mga saksakan. Ang pandak na lalaki ay may masamang premonition sa kanyang puso. Pagkatapos, nakita niyang natamba ang kuya niya. Flop! Bumagsak sa lupa ang matangkad na lalaki, dilat ang mga mata. Patay na siya. Hindi maganda. Ang pandak na lalaki ay walang pakialam sa kanyang kalungkutan. Nagmamadali siyang tumalikod, ngunit sa sumunod na sandali, marahas na ng inag ang kanyang katawan. Si Yezuan ay isang hakbang na sa unahan niya, pagdating sa kanyang harapan. Kotsa, isa pang malulutong na tunog ang umalangaw, at ang pandak na lalaki ay nahulog din sa lupa, na agad na namatay. Hindi magpapakita ng awa si Yezuan sa kanyang mga kaaway, dahil sila ay naglakas loob na itakda ang kanilang mga tingin sa kanila. Kung gayon sila ay karapat-dapat na mamatay. Hayaan mo akong tingnan kung anong magagandang bagay ang mayroon ka. Hinanap ni Yezuan ang dalawang bangkay. Ang dalawang ito ay mga martial artist sa ika-8 yugto ng martial path, kaya tiyak na mayroon silang magagandang bagay. Oo nga, gaya ng inaasahan ni Yezuan, nakakita talaga siya ng maliit na bag ng tela sa katawan ng matangkad na lalaki. Sa loob nito ay isang kristal na tahimik na nakahiga sa loob. Ito ang unang pagkakataong nakakita ng mga kristal si Yezuan. May kabuuang 3 bilog na kristal. Yulon, ano itong 3 kristal? Biglang lumingon si Yezuan at nagtanong. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng mga kristal. Ang mga substandard na kristal ay bilog, ang mas mababang mga kristal ay rhombus, at ang mga gitnang kristal ay tatsulok. Paliwanag ni Guan Yulon. Kaya ganyan. Nangangahulugan ito na ang 3 kristal na ito ay mga substandard na kristal. Sa kabuuan, ang mga ito ay nagkakahalaga ng 3 milyong tael ng pilak. Hayaan akong tingnan kung ang mga kristal na ito ay maaaring direktang ubusin. Gumalaw ang puso ni Yezuan at ang 3 kristal sa kanyang kamay ay agad na nawala. Maaaring direktang ubusin ang mga kristal. Haha, pwede naman talagang ubusin. Kung ganoon, hindi ko na kailangan pang mag-shopping in the future. Tuwang-tuwa si Yezuan. Sinubukan niyang ubusin ang pilak at ginto noon, ngunit walang epekto. Ang pagpatay ng mga tao para magnakaw ng mga kayamanan ay isang maliit na interlude lamang. Gayunpaman, napagtanto din ni Yezuan na ang maliit na lobo na ito ay isang mainit na patatas. Yulon, lalalim na ako. Bakit hindi ka muna bumalik sa Shattering Cloud Sect? Biglang lumingon si Yezuan at nagtanong. Ang huling ilang bundok ng 18 mountain ranges ng Lianyun ay mayroong ika-9 na yugto at maging ang ika-10 yugto ng mga demonyong hayop. Si Guan Yulan ay nasa ika-8 yugto pa lang ng martial path,
kaya hindi siya hinayaan ni Yezuan na makipagsapalaran. Kung ganoon hihintayin kita sa labas. Naunawaan din ni Guan Yulan na hindi siya sapat na malakas. Kung susundin niya si Yezuan, magiging pabigat lang siya kay Yezuan, kaya hindi siya nagpumilit. Okay, tumango si Yezuan, ngunit sinabi pa rin niya kay Guan Yulan na magpalit ng damit ng Shattering Cloud Sect. Pagkatapos, inihatid niya si Guan Yulan sa isang ligtas na hanay ng bundok at nagsimulang lumalim. Mula sa 15th Mountain Range, lilito ang 9th stage na mga demonyong hayop. Ang target ni Yezuan ay ang Flame Python, na matatagpuan sa isang sulok ng 16th Mountain Range. Matapos paalisan si Guan Yulan, napakabilis ng mga yapak ni Yezuan. Wala pang kalahating araw, nakarating siya sa 16th Mountain Range's scorching ground. Napakataas ng temperatura dito. Marami raw Flame Python dito, kaya mas mabuting mag-ingat. Tumapak si Yezuan sa nakakapasong lupa. Kahit sa bote niya ay ramdam niya ang init. Buti na lang makapal ang balat niya kaya hindi masyadong naapektuhan. Hindi pa nakita ni Yezuan ang mga demonyong hayop sa scorching ground, tulad ng Flame Python at Flame Pig. Ang kanilang blood essence ay kapaki-pakinabang kay Yezuan. Matagal na naghanap si Yezuan sa scorching ground at sa wakas ay nakakita ng pulang sawa. Bagamat hindi nasusunog ang sawa na ito, sinunog nito ang lupa saan man ito dumaan. Ito ang 9th stage demonic beast, ang Flame Python. Ang init kaya, tapusin na natin ta. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Sa isang iglap, siya ay naging isang afterimage at sumugod patungo sa Flame Python. Ika-9 na stage martial art, Dark Green Palm. Isang malakas na palad ang sumampal sa maapoy na pulang. Kaliskis ng Flame Python, at ang katawan ng Flame Python ay napaatras sa isang iglap. Biglang inatake ang Flame Python. Agad nitong ibinuka ang dagwang bibig at kumagat kay Yezuan. Magwala ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yezuan ay tumaas at lumipad ang ulo nito. Saktan mo ang ahas kung saan masakit. Tahimik na nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, binomba niya ang 7 pulgada ng Flame Python. Ang 7 pulgada ng ahas ang puso nito. Gumamit si Yezuan ng soft palm technique, kaya ang matigas na kaliskis ng ahas ay walang gaanong proteksyon na epekto. Sa wala pang 5 segundo, ang Flame Python ay namatay sa mismong lugar. Gayunpaman, ang matigas na balat ng ahas na ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap mula kay Yezuan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay tinanggal ni Yezuan ang gallbladder ng Flame Python. Ang pulang gallbladder na ito ay kasing laki ng kamao. Para itong halaya sa kamay ni Yezuan. Pambihira, mainit din ang gallbladder. Kabanata 73. Not bad. 500,000 bawat isa. Kung pumatay ako ng 10, makakakuha ako ng 5 milyon. Kung pumatay ako ng 100, makakakuha ako ng 50 milyon. Kung pumatay ako ng 1,000, makakakuha ako ng 500 milyon. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa katunayan, mas maaasahan ang pumatay ng mga halimaw para mag-level up. Gayunpaman, ang Flame Python ay isang rank 9 monster na hindi karaniwan. Kung hindi, naabot na ni Yezuan ang ika-10 yugto ng martial path sa 18 mountain ranges ng Lianian. Ang kapaligiran dito ay medyo malupit, mas malupit pa kaysa sa disyerto. Sa makatuwid, pagkatapos ni Yezuan sa kanyang misyon, diretso siyang umalis sa nakakapasong mainit na lupain ito. Bihira ang rank 9 monsters, kaya umalis si Yezuan sa 15th mountain range at bumalik sa teritoryo ng rank 8 monsters. Sa oras na ito, ang kanyang blood essence ay lumampas sa 200 marka. 800 puntos pa rin ang layo niya sa Thousand Beasts bloodline. Gayunpaman, nang bumalik si Yezuan sa 12th mountain range, isang grupo ng mga itim na figure ang biglang tumawid sa kalangitan. Hoy, ito ay isang grupo ng mga halimaw na uri ng ibon. Nakita ito ni Yezuan na kakaiba dahil may 4 o 5 iba't ibang uri ng mga halimaw na uri ng ibon sa grupo. Paano magkakahalo ang iba't ibang uri ng halimaw? Kalimutan mo na, babarilan ko kayong lahat. Hindi masyadong nag-isip si Yezuan. Inilabas niya ang Cloud Splitting Bow at binaril. Go! Shaotek Star Arrow Level 3. Buzz! Sa isang muffled sound, isang palaso ang tumusok sa hangin.
Biglang nahati ang espiritual na palaso sa siyam at bumaril sa grupo ng mga ibon. Kaagad, 4 o 5 uri ng ibon na halimaw ang natamaan at nahulog mula sa langit. Sa oras na ito, ang nangungunang agila ay lumingon at nagpakawala ng isang mabangis na sigaw. Pagkatapos, pinangunahan nito ang buong grupo ng mga ibon patungo kay Yesuan. Sa kabuuan, mahigit 30 halimaw ang lumusab patungo kay Yesuan. Gayunpaman, hindi natarante si Yesuan. Inilabas niya ang kanyang pana at nagpatuloy sa pag-atake. Ang Chaotic Star Arrow ay na-upgrade sa 3 antas. Sa madaling salita, kayang bumaril ng siyam na arrow ng sabay-sabay si Yesuan. Sa 1 segundo, makakabaril si Yesuan ng 2 o 3 beses. Sa madaling salita, si Yesuan ay makakapag-shoot ng higit sa 20 arrow sa 1 segundo. Bago bumagsak ang kawan na ito ng mga uri ng ibon na demonic beast, higit sa kalahati sa kanila ay patay na. Ilan lamang sa mga mas makapangyarihan ang hindi nasaktan. Sa oras na ito, sa wakas ay naantig si Yesuan dahil natuklasan niya na 3 sa natitirang 6 na demonic beasts ay 9th rank demonic beasts. So what if may 3 9th rank beasts? Kahit 10 sila, babarilan ko pa rin silang lahat. Hindi umiwas si Yesuan. Nakatayo lang siya sa kinatatayuan niya at patuloy na umaatake. Biglang bumagsak ang nangungunang condor at iniswipe ang matutulis nitong kuko sa ulo ni Yesuan. Magwala ka. Pagharap sa kuko na ito, kinuyam ni Yesuan ang kanyang kanang kamao at sinuntok. Boom! Dumaan ang kamao sa mga kuko at damapo sa katawan ng agila, natumba ito. Sinamantala ni Yesuan ang pagkakataong ito. Mabilis na inilabas ni Yesuan ang kanyang pana at nagpaputok ng supernova arrow. Ang supernova arrow, na pinalapot mula sa siksik na espiritual na enerhiya, ay sumabog sa harap ng agila. Ang malakas na impact ay direktang hinaypan ang bibig ng agila na nakatagilid. Napasigaw ang agila sa sakit. Gayunpaman, sa oras na ito, 9 na malamig na ilaw ang kumikislap at pumasok sa katawan nito. Hindi malakas ang depensa ng mga uri ng ibon na demonic beast. Ang supernova arrow ay madaling nakalusot sa kanilang depensa. Ang isa sa mga palaso ay tumagos pa sa puso ng agila. Flop! Ang agila ay namatay ng malubha sa isang iglap at pagkatapos ay nabagsak sa lupa. Nang makita ito ng iba pang 5 demonic beast, tumili sila at sinuntok si Yesuan. Gayunpaman, hindi nila nagawang magdulot ng anumang banta kay Yesuan. Makalipas ang mahigit 10 segundo, lahat sila ay naging 5 bangkay. Isang kawan ng halos 40 demonic beast ang madaling kinatay ni Yesuan lamang. Sa kanila, mayroon pang ang 3 9th rank demonic beasts. Kung may ibang naruroon, gulat na gulat sila na hindi sila makapagsalita. Napakaraming bangkay sa lupa, ginawa ba talaga ito ng isang tao? Gayunpaman, maliban kay Yesuan, mayroon talagang ibang tao dito. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nang malapit ng lamunin ni Yesuan ang lahat ng mga bangkay ng demonic beasts, sunod-sunod na tunog ang nagmumula sa gilid. May pumapalakpak. Nang marinig ito, muling natense ang nakaka-relax na nerbiyos ni Yesuan. Hindi niya namalayan na may tao sa paligid. Little brother, napakalakas mo. Isang boses ng lalaki ang inanod mula sa di kalayuan. Nilinga ni Yesuan ang kanyang ulo at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi na dahan-daw ang naglalakad patungo sa kanya. Nako, nalantad na naman ang interspatial ring. Nanlamig ang ekspresyon ni Yesuan. Kanina lang, bigla niyang tinawag ang cloud splitting bow. Kung matagal nang nandito ang taong ito, malamang nakita na niya ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagpatuloy sa paglapit at sa wakas ay huminto ng 30 metro ang layo mula kay Yesuan. Tiningnan niya ang 40 bangkay sa lupa at ngumiti. Little brother, you're so young, yet you have such strength. Pwede ko bang itanong kung taga saan ka? Sir, kapag nag-i-inquire ka tungkol sa background ng ibang tao, hindi ba dapat i-report mo muna ang sarili mong pangalan? Tanong ni Yesuan. Haha, nakalimutan ko. Let me introduce myself. Ako si Uyang Ming, ang patrol officer ng Profound Sun Empire South Forest County. Nakangiting sabi ng medyo may edad na. Profound Sun Empire, South Forest County, patrol officer. Ang tatlong salitang ito ay hindi pamilyar kay Yesuan.
Bihira niyang marinig ang mga ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi sila kilala ni Yezuan. Sa sandaling ito, siya ay nasa South Forest County ng Profound Sun Empire. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang tatlong salita, Patrol Officer. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay isang Empire's Patrol Officer. Dapat malaman ng isa na ang posisyong ito ay nasa parehong antas ng County King. Ito ay isang posisyon ng imperyo na kapantay ng County King ng South Forest. County, damn, I met an official. This is too unreal. How can I meet someone who is on the same level as the County King in such a remote place? Naramdaman ni Yezuan na hindi ito kapanipaniwala. Siyempre, may mga pagdududa din siya sa puso niya. Ito ay si Yezuan, isang instructor ng Shattered Cloud Sect. Kinuyam ni Yezuan ang kanyang kamao at sinabi, "Oh." Matapos marinig ito, nagulat din si Uyang Ming. Naturally, narinig niya ang Shattered Cloud Sect, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang batang instructor. Gayunpaman, nakita niya sa sarili niyang mga mata ang lakas ni Yezuan. Walang duda tungkol dito, mukhang ignorante ako at walang karanasan. Natawa si Uyang Ming sa kanyang sarili, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Tumingin si Yezuan sa tao at nagtanong, "Maaari ko bang itanong kung mayroon pa, Sir Patrol Officer?" Sa simula pa lang ay nakabantay na siya. Kahit na ang kabilang partido ay isang mahalagang opisyal ng imperyo, ito ay ang ilang. Halatang papatay at magnanakaw siya. Bukod dito, ang isang interspatial ring ay hindi mabibili ng salapi. Ang halaga nito ay sapat na mataas para magpapatayan ng mga tao sa isa't isa. Higit sa lahat, hindi niya alam ang lakas nitong patrol officer. Gayunpaman, naramdaman niya na ang kabilang partido ay napakalakas, napakalakas. Haha kuya, walang kabahan, walang masamang intensyon ang isang ito. Ngayon ko lang nakita na maganda pala ang archery ni kuya at hindi mababa ang kaharian mo. Ang isang ito ay nagkataon na nakatagpo ng ilang mga problema, kaya gusto kong humingi ng tulong sa nakababatang kapatid, sabi ni Uyang Ming. Tulong. Anong biro? Kabanata 74. Tumakbo. Hindi sumagot si Yezuan at tumalikod na para umalis. Ang ginamit niya ay ang level 10 martial art ng Shattering Cloud Sect, ang floating body technique. Gumastos si Yezuan ng higit sa 100 devouring points para matutunan ang floating body technique. Pagkatuto nito, tumakbo siya na parang lumulutang. Ang dulo lang ng paa niya ang ginamit niya para dumampi sa lupa at napakabilis ng takbo niya. Sa pagkakataong ito, determinado si Yezuan na tumakas dahil alam niya na kung may masamang intensyon si Ouyang Meng sa kanya, siguradong patay na siya. Kaya naman, mas mabuting tumakbo muna. Gayunpaman, nang siya ay tumalikod at tumakbo ng ilang hakbang, isang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Ouyang Meng iyon, Saiyan Seren Palm. Nagulat si Yezuan at nagmamadaling pinalo gamit ang kanyang palad. Sa tansya niya, walang sinuman sa parehong ranggo ang makatiis sa kanyang buong lakas na palad. Gayunpaman, si Uyang Ming, na nasa harapan niya, ay hindi hamarang o umiwas. Ang palad ni Yezuan ay direktang nabasag sa kanyang balikat. Bang! Ang espiritual na kapangyarihan ni Yezuan ay agad na kumalat at naglaho. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Yezuan. Bakit biglang humiwalay ang kanyang espiritual na kapangyarihan nang madikit ito sa katawan ni Ouyang Meng? Sa sumunod na sandali, may biglang pumasok sa isip niya. True Spirit Defense. Ang ginamit ni Ouyang Meng ay hindi espiritual na kapangyarihan, ngunit ang kanyang tunay na espiritu. Ang Ouyang Meng na ito ay talagang isang True Spirit Realm powerhouse. Bata, alam mo ba kung anong ranggo ko ngayon? Don't worry, wala akong masamang intensyon sa'yo. Kung gusto talaga kitang patayin, matagal ka nang namatay. Panipi, napangiti si Ouyang Meng. Sa sandaling ito, naging malamig ang puso ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang True Spirit Realm powerhouse sa 18 mountain ranges ng Liaonian. Gayunpaman, ang mga salita ni Ouyang Meng ay nagpakalma sa kanya. Sa katunayan, kung gusto ni Ouyang Meng na patayin siya at nakawin ang kanyang kayamanan, matagal na siyang namatay. Hindi na sana siya tatayo at kinuha ang palad niya. Sir Ouyang Meng, nasaktan kita. Patawarin mo ako. Mabilis na ikinulong ni Yezuan ang kanyang mga kamay. Ayos lang.
Pumunta ako sa 18 mountain ranges ng Liaonian dahil may iniimbestigahan ako. Napansin ko na ang galing mo sa archery skills, kaya gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Don't worry, bibigyan kita ng 3 low-grade crystals kapag tapos na ito. Ngumiti ulit si Ouyang. Kailangan mo talaga ng tulong ko. Nagtataka si Yezuan sa kanyang puso. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Mga mababang uri ng kristal. Ito ay talagang isang mababang uri ng kristal. Ang isang solong substandard na kristal ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak, at isang solong mababang uri ng kristal ay nagkakahalaga ng 100 beses na mas mataas kaysa sa isang substandard na kristal, na 100,000,000 tael ng pilak. Ang ibig sabihin ng 3 tabletas ay 300,000,000. Anong klaseng gulo ang nakatagpo nitong Imperial Inspector na hihingi siya ng 300,000,000? Hindi ba siya masyadong mayaman? Natatakot ako na ito ay magiging lubhang mapanganib, tama ba? Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at nagtanong. Kung mas mataas ang presyo, mas mapanganib ang misyon. Pagkatapos ng lahat, si Ouyang Ming ay nasa True Spirit Realm. Kung kahit siya ay hindi makayanan, tiyak na mahihirapan ito. Magkakaroon ng panganib, ngunit magiging maayos ka sa tabi ko. Kailangan ko lang ng katulong, sabi ni Ouyang. Ito, medyo nag-aalangan pa si Yezuan. Nandito lang siya para tapusin ang isang misyon, ngunit ang 3 mababang grade na kristal ay napakatukso. Maaari silang makatipid sa kanya ng maraming oras. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang misyon ng pagpatay sa Flame Python ay nagkakahalaga lamang ng 1,500 puntos. Ang gantimpala para sa misyong ito ay 20 beses na mas malaki kaysa sa gantimpala para sa pagpatay sa Flame Python. Sir Ouyang, pwede bang maging mas tiyak? Medyo nag-aalala pa rin si Yezuan. Oo naman, linisin mo muna ang mga bangkay na ito. I'll tell you slowly. Sinulyapan ni Ouyang ang mga bangkay. Nang inag ang puso ni Yezuan. Oo naman, alam ni Ouyang na mayroon siyang interspatial ring. Dahil iyon ang nangyari, hindi na ito itinago ni Yezuan. Ang kanyang lakas ay hindi masama, ngunit sa harap ng isang True Spirit Realm powerhouse na nalampasan ng martial arts, hindi ito nararapat na banggitin. Kahit na tumayo si Ouyang dito at hayaan siyang bugbugin siya ng isang araw, hindi niya ito magagawang saktan. Pagkatapos ng lahat, ang True Spirit Defense ay hindi maaaring sirain ng espiritual na kapangyarihan. Nilamon ni Yezuan ang lahat ng bangkay sa lupa, pagkatapos ay umalis kasama si Ouyang. Gayunpaman, nagulat din si Ouyang. Napagtanto niya na ang espasyo sa loob ng interspatial ring ni Yezuan ay napakalaki na kaya nitong mag-imbak ng higit sa 40 demonyong hayop. Nahulaan niya na malamang na nakuha ito ni Yezuan ng nagkataon. Ang halaga ng 40 demonyong hayop na ito ay humigit kumulang 3,000,000 tael ng pilak. Si Yezuan ay nag-improve din ng malaki. Kasunod nito, umalis siya kasama si Ouyang at huminto sa isang tahimik na lugar. Yezuan, narinig mo ba na ilang mga demonyong lobo na may mga kristal na nakasabit sa kanilang leeg ay gumagala sa 18 mountain ranges ng Liaonian kamakailan? Pagkaupo, nagtanong si Ouyang. Oo, tumango si Yezuan. Ito ay isang bagay na matagal nang nangyari. Noong una niyang nakilala si Zhu Qingqing, tila hinahabol niya ang isang demonyong lobo. Let me tell you, this was actually done by someone. Sinadya niyang isinabot ang mga kristal sa leeg ng mga demonyong lobo para makaakit ng malaking bilang ng mga martial artist sa 18 mountain ranges ng Liaonian. Paliwanag ni Ouyang, mag-attract ng malaking bilang ng martial artists. Bakit? Naguguluhan si Yezuan, dahil kailangan niya ng napakaraming bangkay ng tao. Sa panahong ito, maraming demonyong halimaw ang lumalabas gabi-gabi para manghuli ng mga tao. Pagkatapos, kalagkarin nila ang mga bangkay sa isang kanyan na malalim sa 18 mountain ranges ng Liaonian. Nakita ko ang kanyan na iyon kung nagkataon. Nang matagpuan ko ito, mayroon ng higit sa 10,000 bangkay ng tao, nakasimangot si Ouyang. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Mahigit 10,000 bangkay ng tao. Ito, baka may naglilinang ng demonyong pamamaraan. Umirap si Yezuan. Siguro, ngunit hindi ko pa ito naimbestigahan ng malinaw. Kung gusto kong mag-imbestiga, kailangan kong umakyat sa ilalim ng kanyan.
Gayunpaman, magkakaroon ng malaking bilang ng mga uri ng ibon na demonyong hayop na umaaligid sa itaas ng kanyan, kaya kailangan ko ng isang tao na tumulong sa akin na alisin ang mga demonyong hayop sa kalangitan. Napakahusay ng iyong archery, marahil ay maaari mo akong tulungang ligtas na makababa sa kanyan. Nagpatuloy si Ouyang Meng. Napakaswerte niya na nakilala niya si Ye Zuan sa daan. Kung hindi, kailangan niyang bumalik sa lungsod upang makahanap ng isang martial artist na bihasa sa archery. Nakikita ko, ngayon, naunawaan na ni Ye Zuan ang pasikot-sikot ng usapin. May gumamit ng malaking bilang ng mga peking kristal upang maakit ang mga martial artist sa 18 mountain ranges ng Linian, pagkatapos ay nangolekta ng mga bangkay ng tao upang linangin ang isang pamamaraan ng demonyo. Ngunit, bakit kayang kontrolin ng taong ito ang mga demonyong hayop? Biglang naisip ni Ye Zuan ang tanong na ito. Sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado. Maaaring may kaugnayan ito sa isang puwersa mula sa daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang puwersang iyon ay tinawag na Beast God Sect, kaya nilang kontrolin ang mga demonyong halimaw, at sa kasagsagan nila, maaari pa silang makipaglaban sa isang dinastiya. Sagot ni Ouyang Meng. Ano? Isang puwersa na maaaring makipaglaban sa isang dinastiya. Panipi, bulalas ni Ye Zuan. Hindi na siya rookie na kakapasok lang sa Otherworld. Sa panahong ito, marami na siyang nabasang libro. Sa oras na ito, siya ay nasa isang bansang tinatawag na Profound Sun Empire. Ang imperyong ito ay nahahati sa 16 na mga county, at ang nasa ilalim ng kanyang mga paa ay tinawag na South Forest County. Ang mga imperyo ay nahahati din sa mga antas. Ang Profound Sun Empire ay isang mababang antas na imperyo, at sa itaas nito ay nasa gitnang antas at mataas na antas na imperyo. Kabanata 75. Mayroong daan-daang imperyo sa lugar na ito, ngunit mayroon lamang 4 na dinastiya. Kahit na magtulungan ng 10 matataas na imperyo, maaaring hindi sila tugma para sa isang dinastiya. Gayunpaman, daan-daang taon na ang nakalilipas, mayroon talagang isang puwersa na maaaring makipaglaban sa isang dinastiya. Gaano ito kalakas? Sir Ouyang, kung napakalakas ng Beast God Sect, bakit ito nawasak? Nagtataka na tanong ni Ye Zuan. Mabilis na umunlad ang Beast God Sect. Pagkatapos nitong umangat, umabot ito sa antas ng isang mataas na ranggo na imperyo sa loob lamang ng ilang dekada. Makalipas ang 100 taon, maaari itong makipaglaban sa isang dinastiya. Natakot ang 4 na dinastiya ng silangang rehiyon na ito ay patuloy na lumago, kaya nagsanib puwersa sila para sirain ito. Gayunpaman, hindi nila ito ganap na nawasak. Hindi ko inaasahan na may mga labi ng Beast God Sect sa Profound Sun Empire. Panipi, natahimik si Ye Zuan ng ilang segundo upang tunawin ang impormasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpatuloy siya, so sinasabi mo na. Pagkatapos na mapuksa ang Beast God Religion, ang ilan sa mga nakaligtas ay tumakas sa Profound Sun Empire at nagtago. Oo, kaya ang bagay na ito ay kailangang imbestigahan ng mabuti. Kung ito talaga ang mga labi ng Beast God Sect, dapat silang maalis. Kung hindi, ang Profound Sun Empire ay aatakihin ng isang grupo ng mga demonyong halimaw. Kapag dumating ang oras na iyon, ang buong imperyo ay mahuhulog sa paghihirap at pagdurusa. Tumango si Ouyang Meng. Naunawaan din ni Ye Zuan ang kabigatan ng bagay na ito, ngunit medyo nag-aalangan pa rin siya. Sir Ouyang, ano po ba ang level ng mga demonyong halimaw na iyon? May 10th rango kayang demonyong hayop. Nahihiyang tanong ni Ye Zuan. Bagamat maaari na niyang harapin ang 9th rank demonic beasts ngayon, sila ay katumbas ng isang martial artist sa 10th rank ng martial path. Kung meron man, baka 1 o 2 ang kaya niyang harapin. Kung mayroong 2 o isang grupo ng mga demonyong hayop, kung gayon siya ay matatapos. Huwag kang mag-alala. Ang kanya na ito ay nasa 16th mountain range, walang anumang demonyong hayop sa 10th rank. Sagot ni Ouyang Meng. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Kung class siyam na demonic beast lang iyon, hindi niya ito magagawang talunin. Nag-isip siya saglit, saka tumango at sumang-ayon, okay, I'm willing to help. Tinulungan lang niya si Ouyang Meng na atakihin ang 9th rank na mga demonyong hayop sa kalangitan, ngunit makakakuha siya ng 300 milyong tail ng pilak. Talagang sulit ang deal na ito. Gayunpaman, hindi ba ito ay medyo labis? Well,
Thank you, little brother. Nangako ako noon na basta't tulungan mo ako, maglalabas ako ng 3 mababang uri ng kristal na bato bilang gantimpala. Habang nagsasalita si Ouyangmang, isang gintong busog ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito kay Ye Zuan at sinabing, ang Golden Eagle Bow na ito ay isang low-grade spirit tool. Gamitin mo muna ito at ibalik sa akin pagkatapos mo. Marahil ay maaari mo pa itong kunin bilang gantimpala. Bago pa siya makatapos magsalita, si Ye Zuan ay mabangis na huminga ng hangin. What the F***, iba talaga ang patrol inspector. Ang kanyang unang hakbang ay isang espiritual na sandata. Gayunpaman, ang mga armas tulad ng mga busog ay bihirang ginagamit, kaya ang mga sandata ng espiritu ay hindi masyadong mahal, ngunit ang halaga nito ay tiyak na higit sa 300 milyon. Sa makatuwid, nakapagdesisyon na si Ye Zuan na kunin itong Golden Eagle Bow. Sok, isa pang espiritual na sandata. Kapag hindi ko ito kailangan, maaari ko itong lunukan ng direkta. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa 3 mababang uri ng kristal na bato. Kinuha ni Ye Zuan ang Golden Eagle Bow at lihim na natuwa. Noong araw na iyon, umasa si Lu Buping sa isang cold light dagger upang madagdagan ang kanyang lakas ng husto. Gayunpaman, ngayon, nakakuha din si Ye Zuan ng isa. Sa Golden Eagle Bow na ito, kahit na humarap siya sa isang 10th rank demonic beast, magkakaroon siya ng kumpiyansa. Not to mention a 10th rank demonic beast, kahit na ito ay isang eroplano, magagawa niyang barilin ito pababa. Master Ouyangmang, huwag kang mag-alala. Talagang tatapusin ko ang gawaing ito, think time na sinabi ni Ye Zuan. Pakiramdam niya ay hindi pa nagagamit ang Golden Eagle Bow na ito sa kanyang kamay. Dapat ginawa lang. Ito ay talagang ginawa para sa kanya. Manam. Tumingin si Ouyangmang kay Ye Zuan at nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi niya, ang swerte ko ngayon ay hindi masama, ang aktwal na makatagpo ng isang henyo na tulad mo. Pagkatapos ng bagay na ito, bibigyan kita ng isang magandang pagkakataon. Magandang pagkakataon. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga mata ni Ye Zuan na lumabas ang 2 sinag ng liwanag. Baka gusto ni Ouyangmang na irekomenda siya na maging opisyal sa Profound Sun Empire. Sa kanyang kakayahan, dapat man lang ay maging City Lord siya ng isang malaking lungsod, di ba? Maraming salamat, Master Ouyangmang. Kailan tayo aalis? Medyo naiinip na si Ye Zuan. Hanggat natapos niya ang gawain, ang Golden Eagle Bow na ito ay magiging kanya. Pagkatapos, maaari pa siyang maging opisyal sa Profound Sun Empire. Ang iniisip pa lang niya ay nasa sabik na siya. Sa mataas na posisyon, mabilis siyang kumita ng pera, mabilis na mag-level up, at pagkatapos ay pahalagahan ng imperyo. Ito ay isang walang katapusang cycle. Hindi dapat ipagpaliban ang bagay na ito, umalis na tayo. Biglang tumayo si Ouyangmang. Okay, tumayo si Ye Zuan at mataimtim na tumango. Kasunod noon ay sumugod silang 2 patungo sa kailaliman. Habang nasa daan, labis ding nabigla si Ouyangming dahil natuklasan niyang napakalakas ng pangangatawan ni Ye Zuan. Ang kanyang bilis ng pagsabog ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa isang martial artist sa ika-10 antas ng martial Dao. Tulad ng inaasahan sa isang henyo, malamang na mas mataas pa ang kanyang kakayahan kaysa kay Fan Jun. Kung maaari ko siyang i-recruit, siya ay magiging isang makapangyarihang trumpo sa aking koponan. Sa kompetisyong ito, tiyak na mamamangha siya sa mundo. Napaisip si Ouyangming sa sarili. Ang bilis ni Ye Zuan at Ouyangmang ay napakabilis. Wala pang kalahating araw, nakapasok na sila sa 16th Mountain Range ng Lianian. Pagkatapos, sa pangunguna ni Ouyangmang, sa wakas ay nakita ni Ye Zuan ang kanyan. Bago pa man siya makalapit ay nakaamoy siya ng malansang amoy na halos masuka siya. Napakadiri, blurred. Mabilis na tinakpan ni Ye Zuan ang kanyang ilong. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya komportable. Ye Zuan, tingnan mo ang kanyan. Naglakad si Ouyangmang sa gilid ng bangin at sinabi. Sumunod si Ye Zuan. Pagkatapos, nadapa siya at muntik nang mahulog sa bangin. Sa ilalim ng kanyan, mayroong hindi mabilang na mga paa ng tao na nakasalansan. Sa abot ng mata, umagos ang kanilang dugo sa isang kuweba sa di kalayuan. Dapat nasa kuweba na iyon ang mga labi ng Beast God Sect.
Ngunit ang bangin na ito ay masyadong mataas at mahirap akyatan. May mga demonyo ring hayop na nagpapatrolya sa lugar. Kaya, sa tulong mo lang ako makakarating sa ilalim. Biglang sumimangot si Ouyang at tumalikod. Nandito na ang mga nagpapatrulyang demonyong hayop. Yezuan, alagaan mo sila. Sinundan ni Yezuan ang tingin ni Ouyang. Sa katunayan, isang grupo ng mga uri ng ibon na demonyong hayop ang lumilipad sa malayo. Ang sukat ay katulad ng mga nakatagpo nila kanina. Gumamit si Yezuan ng high-grade mortal weapon kanina. Ngunit ngayon, ang Golden Eagle Bow sa kanyang kamay ay isang spirit weapon. Maaari nitong lubos na mapataas ang lakas ng espiritual na kapangyarihan ng isang tao. Nandito na sila. I'll let you have a taste of my current attack. Kumislap ang mga mata ni Yezuan at bigla niyang iginuhit ang Golden Eagle Bow. Ang isang spirit weapon ay talagang isang spirit weapon. Hindi kayang iguhit ni Yezuan ang Golden Eagle Bow sa kabuuan nito kahit na may 200 beast bloodline. Ngunit, ito ay sapat na. Whoosh! Isang malamig na liwanag ang bumaril at agad na nahahati sa 9 na sinag na bumaril sa grupo ng mga demonyong halimaw. Pagkatapos, nahulog ang ilan sa mga demonyong hayop. Kabanata 96. Napakalakas. Ang bilis at laki ng espiritual na mga arrow ay nadobo. Hindi maitago ni Yezuan ang kanyang saya habang binaril niya ang isa pang chaotic star arrow. Sa pagkakataong ito, binaril niya talaga ang isang 9th rank demonic beast, na ikinamatay ng 2 sa kanila gamit ang isang arrow. Dati, ang kanyang mga pag-atake ay nagawang tumagos sa mga katawan ng mga demonyong hayop, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga pag-atake ay nagawang tumagos sa kanila. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Galing, napakagaling. Medyo nasa sabik si Yezuan habang patuloy niyang hinuhugot ang bowstring. Gayunpaman, pagkatapos ng ika-4 na round ng pag-atake, ang lahat ng mga demonyong hayop sa kalangitan ay nahulog mula sa langit. Ang chaotic star arrow na pinahusay ng Golden Eagle Bow ay napakalakas. Ang puwersa ng palaso ay direktang tumagos sa katawan ng mga demonyong hayop. Hanggat nasugatan ang mga pakpak ng mga demonyong hayop, mahuhulog ang mga ito mula sa ganoong kalayuan. Kahit na hindi sila mamatay, malubha pa rin silang masasaktan. Mukhang wala naman masyadong problema. Dahil araw pa naman, bababa na ako. Kung may mga demonyong halimaw, aasa ako sa iyo. Sabi ni Ouyang Ming kay Yezuan. Sir Ouyang, huwag kang mag-alala. Sabi ni Yezuan na may marangal na ekspresyon. Dahil tinanggap niya ang Golden Eagle Bow, kailangan niyang gawin ito ng maayos. Hindi maaaring magkaroon ng isang pagkakamali. Sige, ingat ka din. Sabi ni Ouyang Ming habang diretsyong naglakad papunta sa gilid ng bangin at dahan-daang bumaba. Ang mga demonyong hayop na nahulog ay hindi makakalipad, ngunit hindi pumunta si Yezuan upang patayin sila at lamunin. Oo naman, kalahating minuto pagkatapos bumaba si Ouyang Ming, dumating ang isa pang grupo ng mga demonyong hayop. Bukod dito, lumipad sila mula sa kabilang bahagi ng kanyan. Nang ang grupong ito ng mga demonyong halimaw ay malapit nang sasalakayin si Ouyang Ming, nakakaakyat pa lang sa ikalimang bahagi ng daan pababa, si Yezuan ay kumilos. Wala pang 10 segundo, ang grupong ito ng mga demonyong hayop ay binaril lahat ni Yezuan at nahulog sa kanyan. Kawawa naman itong mga bangkay. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Sino ang nagsabi sa grupong ito ng mga demonyong hayop na lumipad mula sa kabilang panig? Gayunpaman, ang pinakapanghihinayang para kay Yezuan ay hindi niya kayang lamunin ang mga bangkay ng tao. Kung hindi, ang 10,000 mga bangkay sa kanyan na ito ay sapat na para makalusot siya sa True Spirit Realm, tama ba? Napakataas ng bangin na ito. Ito ay hindi bababa sa 100 metro ang layo. Hindi masyadong malinaw si Yezuan tungkol sa mga detalye. 2 minuto ng pababa si Ouyang Ming, ngunit nasa kalagitnaan pa lang siya. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Masyadong patag ang bangin, at madalas na kailangang mag-ukit ni Ouyang Ming ng isang akyatan upang magpatuloy sa pagbaba. Si Yezuan ay nagbabantay sa gilid ng bangin, patuloy na pinapatay ang nagpapatrulyang mga demonyong hayop. Sa wakas, pagkatapos patayin ni Yezuan ang ika-6 na alon ng demonic beasts, isang slash ang tumaas sa kalangitan. Nang makita ang laslas, iniangat ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan.
Nakita niya na si Ouyang ay nakarating sa ilalim ng bangin, at ang dugo ay umabot sa kanyang mga hita. Ye Zuan, mag-ingat ka. Babalik ako kaagad. Sigaw ni Ouyang. Tumango si Ye Zuan. Pagkatapos, tumalon si Ouyang at ginamit ang mga bangkay na lumulutang sa dagat ng dugo upang mabilis na sumulong patungo sa mga catacomb. Sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito, nagmamadali ring lumabas. Ngayon lang, nakapatay siya ng kabuoang 6 na alon ng demonic beasts. 2 sa kanila ang nahulog sa bangin, habang ang 4 ay nasa bangin. Nagtagal si Ye Zuan upang patayin ang mga demonic beast na ito at pagkatapos ay lamunin sila. Ito ay isa pang pinagkukunan ng kita. Sa oras na ito, malapit na siya sa kalagitnaan ng yugto ng Martial Path 9th level. Matapos lamunin ang napakaraming bangkay ng demonic beasts, nakakuha si Ye Zuan ng higit sa 260 puntos sa 100 Beasts Blood Essence slot. Gayunpaman, ang 100 Beasts Blood Essence slot ay tumaas lamang ng husto sa unang fusion. Ang mga sumusunod na 160 puntos ay hindi tumaas ng malaki, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Sa oras na ito, hawak niya ang Golden Eagle Bow sa kanyang kamay. Gusto niyang pumunta sa 18th Mountain Range kung saan gumagala ang 10th level demonic beasts. Matapos pumasok si Ouyang sa mga catacomb, ilang mga alon ng demonic beast ang lumitaw sa kalangitan. Hindi sila tinanggihan ni Ye Zuan. Pinatay niya silang lahat at nilamon. Gayunpaman, nang dumating ang ika-4 na alon ng demonic beasts, napagtanto din ni Ye Zuan na unti-unting dumidilim ang kalangitan. Nangangahulugan ito na ang mga wolf-type na demonic beast ay magsisimulang manghuli ng mga tao sa mga pakete at pagkatapos ay itapon ang mga bangkay sa bangin. Si Master Ouyang ay nasa loob ng kalahating oras. Bakit wala pa rin balita? Pwede bang? Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at binaril ang demonic beasts hanggang sa mamatay. Ang ika-4 na alon ng demonic beasts ay ganap na nabura. Gayunpaman, nang si Ye Zuan ay nasa kalagitnaan ng paglamon sa demonic beasts, isang tunog na nakakabasag ng lupa ang biglang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Hiss! Ang tunog na ito ay umalingaw-ngaw sa kalangitan at napakatalim. Maging si Ye Zuan ay hindi na mamali na tinakpan ang kanyang mga tainga. What the hell? Ibinaling ni Ye Zuan ang kanyang ulo upang tingnan. Nang makakita siya ng itim na anino sa langit, hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan. Napabulalas siya, F***, may paparating na eroplano. Napakalaki ng itim na anino. Mas malaki pa ito kaysa sa mga airliners sa Earth. Dahil hindi pa ganap na madilim ang kalangitan, malinaw na nakita ni Ye Zuan kung ano ang itim na anino na ito. Isang rock. Isa itong rock na mas malaki pa sa eroplano. Oh my God! Hindi mapigilan ni Ye Zuan na ibuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, lumipad na ang rock sa langit sa itaas ng bangin. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaba. Boom! 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 Isang malakas na ingay ang biglang nagmula sa bangin. Nagmamadaling pumunta si Ye Zuan sa gilid ng bangin upang tingnan. Nakita niya ang 2 figure na mahigpit na naglalaban sa ibaba. Ang 2 figure ay naglaban ng halos 10 segundo. Mabilis na tumalon ang kabilang figure sa kuko ng rock. Pagkatapos, nagsimulang tumaas ang rock. Talagang hindi si Master Ouyang. Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Napagtanto niya na ang figurang may hawak sa kuko ng rock ay hindi si Ouyang. Isa itong lalaking nakaitim na may sombrerong kawayan. Tila ang lalaking nakaitim na ito ay ang nabubuhay na miyembro ng Beast God Sect. Gusto mong umalis? Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niyang iginuhit ang Golden Eagle Bow at binaril ang Chaotic Star Arrow sa kuko ng rock. Ang Chaotic Star Arrow na ito ay nahahati sa siyam at binaril patungo sa lalaking nakaitim. Hang! May naramdaman ang lalaking nakasuot ng itim na may hawak sa kuko ng rock at ikinaway ang kanyang kamay para harangan ang Chaotic Star Arrows. Gayunpaman, isang malamig na liwanag ang dumaan pa rin at tumagos sa kanyang sombrerong kawayan. Mabahong brat, nililigawan mo si kamatayan. Sigaw ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, hindi siya naghahanap ng problema kay Ye Zuan ng personal. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Ye Zuan na ito ay isang walang awa na tao na kayang makipaglaban kay Ouyang na nasa True Spirit Realm. Bukod dito,
ang batong ito na mas malaki kaysa sa isang eroplano ay tila isang espiritong hayop. Ngayon lang, mainitan ang ulo niya at inatake ang kalaban. Hindi ba ang panliligaw na iyon ay kamatayan? Buti na lang at hindi tumalon pababa ang lalaking nakaitim. Kung hindi, mahihirapan si Yezuan. Pinagmasdan ni Yezuan ang rock na mas malaki kaysa sa isang eroplano na dinala ang lalaking nakaitim palayo. Hindi nagtagal, umakyat si Ouyang sa parehong paraan ng kanyang pagdating. Kabanata 77. Tama, ito ay ang mga labi ng Beast God Religion. Sa pagkakataong ito, bumaba ako at pinutol ko ang seremonya ng kanyang muling pagkabuhay. Mabuti na lang at dumating ako sa tamang oras, kung hindi, magiging problema. Sabi ni Ouyang Ming at mabilis na naupo na naka-cross-legged. Kumuha siya ng pil mula sa kanyang interspatial ring at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Maya-maya pa ay gumaling na ang kanyang kutis at napigilan ang kanyang mga sugat. This time, it was also out of my expectations. I didn't expect that he was not cultivating demonic arts, but preparing for the ceremony. Kung ako ay isang hakbang na mas mabagal, siya ay maaaring muling bumuhay ng isang true energy boundary na demonyong lobo. Nakahinga ng maluwag si Ouyang Ming. True energy boundary. Nang marinig ito, nang inag ang puso ni Yezuan. Hindi ba ito isang hangganan na mas malakas kaysa sa tunay na hangganan ng espiritu? Sa pagkakataong ito, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Kung siya ay matagumpay na nabuhay muli, ang aking profound Sun Empire ay talagang nasa matinding problema. Bagamat hindi ko siya nahuli, isusumbong ko ito sa imperyo at magpapadala ng mga eksperto upang mag-imbestiga. Panipi, walang oras na mawawala, kailangan kong umalis kaagad papuntang Imperial Capital. Pero bago iyon, may gusto akong ibigay sa iyo. Habang nagsasalita si Ouyang Ming, naglabas siya ng command medallion mula sa kanyang universe ring at ibinigay ito kay Yezuan. Pagkatapos, nagpatuloy siya, sa loob ng ilang buwan, ang Profound Sun Emperor ay magsasagawa ng isang kompetisyon, at sinumang wala pang 25 taong gulang ay maaaring sumali. Ako ay nanindigan sa kompetisyong ito at pinili ng Emperor na maging isang patrol envoy. Kung mayroon kang intensyon, pagkatapos ay pumunta sa South Forest City na may command medallion pagkatapos ng bagong taon. Kinuha ni Yezuan ang token at sinulyapan ito. Dalawang salita lang ang nakasulat dito, Ouyang. Kaya, ito ang malaking kapalaran na sinasabi ni Ouyang Ming. Bagamat ito ay bahagyang naiiba sa naisip ni Yezuan, ito ay isang hakbang na lamang. Hanggat nagpapakita siya ng kamangha-manghang talento sa kompetisyong ito, maaaring makuha niya ang mga mata ng ilan sa mga opisyal ng korte ng imperial, o maging ng emperador. Salamat, Lord Ouyang. Mabilis na nagpasalamat si Yezuan at iningatan ang token. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lupa ay biglang nagsimulang yumanig, at ito ay nagiging mas marahas. Nagbago ang mukha ni Ouyang Ming, hindi maganda, malamang na tinawag ng lalaking itim na nakadamit ang mga nakapaligid na demonyong hayop. Halika, ilalabas kita. Tamang-tama, nang matapos siyang magsalita, isang itim na dami ng mga figure ang lumitaw sa di kalayuan. Isang kawan ng mga demonyong hayop. Hindi nang ahas si Yezuan na maging pabaya. Bagaman siya ay malakas, kailangan pa rin niyang maging maingat sa pagharap sa daan-daan at libu-libong mga demonyong hayop. Agad niyang sinundan si Ouyang Ming. Sa isang eksperto sa True Spirit Realm sa paligid, napakataas pa rin ang kanyang kaligtasan. Susunod, makikita ni Yezuan kung ano ang True Spirit Realm. Habang tumatakbo, biglang naglabas si Ouyang Ming ng isang malaking saber mula sa kanyang interspatial ring at hinampas ang grupo ng mga demonyong halimaw sa kanyang harapan. Whoosh! Isang malaking hiwa ang pumutol sa hangin at agad na tumama sa grupo ng mga demonyong hayop, na naghati sa isang dosenang demonyong hayop sa kalahati. Pagkatapos, sumabog ito ng malakas. Boom! Ang mga belang paa ay lumipad kung saan-saan. Ang pagsabog na ito ay direktang pumatay ng 12 dosenang mga demonyong hayop. Ito ba ang kapangyarihan ng isang eksperto sa True Spirit Realm? Ang kanyang pag-atake ay parang missile, ito ay parang isang man-made bomber. Si Yezuan ay walang katulad na pagkagulat. Kung mayroon siyang ganoong lakas, tiyak na magiging top-notch ang bilis ng kanyang pagsasaka. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong libu-libong mga demonyong halimaw na tumatakbo patungo sa kanila,
kaya hindi siya naglakas loob na manatili at mabilis na umalis kasama si Ouyang Ming. Sa isang eksperto sa True Spirit Realm tulad ni Ouyang Ming, si Yezuan ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umatake. Halos nakalkula ni Yezuan na si Ouyang Ming ay nakapatay ng hindi bababa sa 3,000 demonyong hayop sa daan. Hinahabol din sila ng grupong ito ng mga demonyong hayop, ngunit hindi nila sinundan silang dalawa palabas ng 18 mountain ranges ng Lianian, kaya maaaring ituring na ligtas si Yezuan. Gayunpaman, nang umalis si Yezuan sa 18 mountain ranges ng Lianian, araw na. Buong gabi silang tumatakbo. Yezuan, oras na para pumunta ako. Kung interesado ka sa kompetisyon, hanapin mo ako sa South Forest City. Pagkatapos umalis sa 18 mountain ranges ng Lianian, sinabi ni Ouyang Ming kay Yezuan. Lord Ouyang, pupunta ako. Tumango si Yezuan. Once in a lifetime opportunity ito, kaya paanong hindi siya pupunta? Sige, maghiwalay na tayo ng landas dito. Pagkatapos magsalita ni Ouyang Ming, tumalikod siya at umalis. Kinailangan niyang magulat kaagad sa pamilya ng imperial sa kabisera ng imperial. Ang isang labi ng Beast God sect ay nakapag-utos ng napakalaking hukbo ng demonyong hayop. Kung sila ay babangon, ang buong Mystic Sun Empire ay magkakaproblema. Buti na lang at mukhang ayaw ng lalaking nakaitim na gumawa ng malaking gulo, kaya hindi niya hinayaang sumugod ang mga demonyong hayop sa 18 mountain ranges ng Lianian. Kung hindi, kailangang tumakas sina Yezuan at Ouyang Ming. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Ouyang Ming, si Yezuan ay nanatiling tahimik ng ilang sandali. Sok-sok, ang daming bangkay sa daan, hindi ko kayang hayaang masayang. Biglang nagpakita ng ngiti si Yezuan, pagkatapos ay bigla niyang nilamon ang lahat ng kayamanan ng langit at lupa sa espasyong lumalamon. Ding! Nakapasok na ang host sa kalagitnaan ng yugto ng Martial Path 9th Stage. Siya ay orihinal na 10-10 milyon ang layo mula sa paglusog, ngunit pagkatapos lunukan ng 100 milyong halaga ng mga kayamanan ng langit at lupa, direkta siyang nakalusot. Saka lang siya magkakaroon ng kumpiyansa na bumalik. Kung tutusin, may 10th level na mga demonyong hayop mula sa 18 mountain ranges na humahabol sa kanila kagabi. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mga bangkay na iyon, kinailangan ni Yezuan na bumalik ng isang beses. Ang mga bangkay na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Gayunpaman, ang nagparamdam sa kanya na walang magawa ay ang sukat ng pagtugis ng mga demonyong hayop sa pagkakataong ito ay masyadong malaki, at nakaakit ito ng atensyon ng maraming mandirigma ng tao. Pagbalik niya, nakita na niya ang maraming tao na nangongolekta ng mga materyales mula sa mga demonyong hayop. Walang ibang paraan, mag-disguise lang ako at ipunan sila. Sa desperasyon, maaari lamang magpalit si Yezuan ng isang set ng itim na damit. Bagamat sikat na ang araw, magagawa lang niya ito upang hindi makita ng iba ang kanyang hitsura. Pagkatapos magpalit ng isang set ng itim na damit, ipinakita lamang ni Yezuan ang kanyang dalawang mata. Napatingin siya sa mga bangkay sa lupa at biglang sumugod palabas. Tignan ko kung may makakasabay sa. Bilis ko, napaisip si Yezuan sa kanyang puso at direktang sumugod sa gilid ng isang demonyong hayop, pagkatapos ay nilunok niya ito. Mayroong ilang mga mandirigma ng tao na nangongolekta ng mga materyales ng isang 9th level na demonyong hayop sa paligid. Nang makita nilang nawala ang bangkay ng demonyong hayop, natigilan sila. Kuya, mali ba ang nakita ko? Nawala ang bangkay. Panipi. Nawala ang aking puwet, siguradong interspatial ring iyon. Patayin, patayin. Ang isang interspatial ring, ang pinakamurang isa, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 mababang uri ng kristal. Kung makukuha natin ito, hindi na natin kailangang mamuhay ng dugo sa hinaharap. Patayin. Sa isang iglap, ang mga taong mandirigmang iyon ay galit na sumugod kay Yezuan. Humph, gusto mo ba akong patayin? Handa ka na bang mamatay? Naramdaman ang paggalaw sa likod niya, biglang tumalikod si Yezuan at kinuha ang cloud-piercing bow. Masyadong kapansin-pansin ang Golden Eagle bow. Kung ilalabas niya ito at gagamitin, tiyak na magdudulot ito ng problema. At saka, para patayin ang mga mandirigmang ito na hindi pa man lang umabot sa 8th level of Martial Path, kailangan ba niyang gumamit ng spiritual weapon? Kabanata 78. Sa pagkakataong ito,
hindi lang gustong kainin ni Yezuan ang mga bloodline na ito. Gusto din niyang magpakita ng halimbawa at gamitin ang sarili para akitin ang mga taong iyon. Kung sila ay manggahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya, siya ay walang awang papatayin ang mga ito at dambong ang kanilang mga ari-arian. Magsisimula na ang isang madugong labanan. Sa kalagitnaan ng yugto ng Ninth Realm Martial Path Cultivation ni Yezuan, kasama ng kanyang 100 Beasts Bloodline at Wind Leopard Bloodline, tiyak na makakalaban niya ang isang 10th Realm Martial Path Cultivator. Nagkagulo ang buong 18 mountain ranges ng Lianian dahil may libo-libong demonyong halimaw na humahabol sa dalawang tao. Pagkatapos, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na may interspatial ring at nagsimulang kolektahin ang mga bangkay ng mga demonyong halimaw. Ang pinakamahalaga, ang lalaking nakasuot ng itim na interspatial ring ay parang isang napakalalim na hukay na hindi mapunan. Halos lahat ng bangkay ng mga demonyong hayop ay tinipon niya. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakolekta ng ilang materyales bago tumakas. Noong una, may mga taong gustong salakayin ang lalaking nakaitim, ngunit lahat sila ay napatay niya, kasama na ang 9th Realm Martial Path Cultivators. Pagkatapos noon, walang nang ahas na salakayin siya. Panuurin lamang nila siyang kinokolekta ang mga bangkay ng mga demonyong hayop. Tapos, nawala siya. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang sulok ng 18 mountain ranges ng Lianian, hinubad ni Yezuan ang kanyang itim na damit at nagpalit ng sarili niyang damit. Mukhang nandito siya para mag-training. Kung may makakita sa kanya, tiyak na hindi siya isasama sa lalaking nakaitim na nagdulot ng kaguluhan sa 18 mountain ranges ng Lianian. Higit sa lahat, wala siyang suot na parang singsing. Sok, sok, sok. Ang sarap anihin sa pagkakataong ito. Ang mga bangkay lang ng mga demonyong halimaw pa lang, mahigit 100 milyon na ang halaga. Kasama ng mga suicidal na yan, malapit na akong makalusot. Si Yezuan ay lihim na natuwa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ani ay hindi bababa sa 400 milyong tael ng pilak, karamihan sa mga ito ay nagmula sa mga sakam na magsasaka. Nakakita pa siya ng mababang uri ng kristal na nagkakahalaga ng 100 milyong tael ng pilak. Hindi lamang iyon, ngunit pagkatapos lamunin ng napakaraming demonyong hayop, ang kanyang puwang ng asensya ng dugo ng demonyong hayop ay tumaas ng husto. Ngayon, ang kanyang blood essence count ay umabot na sa 5. Daang uri, at ang kanyang pangangatawan ay bumuti muli. Kung lalamunan ko ang Golden Eagle Bow, makakalampas ako sa tuktok ng 9th Realm Martial Path. Gayunpaman, kung gusto kong makipagpalitan ng isang spiritual artifact bow mula sa sistema ng paglamon, kailangan ko ng 400 puntos ng paglamon. Ito ay hindi katumbas ng halaga, maghihintay ako. Panipi, nilabanan ni Yezuan ang tukso at hindi nilamon ang Golden Eagle Bow. Gayunpaman, nagkaroon siya ng isang mahalagang problema. Ngayon, mayroon siyang higit sa 1,000 puntos ng paglamon, at higit sa 1,300 puntos. At ang intermediate level ng Wind Leopard Bloodline. Siya ay nag-aalangan kung dapat ba siyang gumastos ng 1,000 na mga punto ng paglamon upang itaas ang linya ng dugo ng Windseeking Leopard sa intermediate level. Kung gayon, ang kanyang bilis ay tataas, at ang kanyang lakas ay tataas din ng naaayon. Matagal niya itong pinag-isipan at sa huli ay napagdesisyonan niyang isantabi na lang ito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi apurahan, at mayroon pa rin siyang gamit para sa mga DevR point na ito. Noong una, gusto niyang gumugol ng ilang oras sa 18 mountain ranges ng Lianian upang mangolekta ng demonyong essence ng dugo ng hayop. Pero ngayon, hindi na kailangan iyon. Agad siyang umalis sa 18 mountain ranges ng Lianian at naghanda upang makipagkita kay Guan Yulan. Pansamantalang nanirahan si Guan Yulan sa isang maliit na bayan sa labas ng 18 mountain ranges ng Lianyun. Nang bumalik si Yezuan sa inn, nagulat siya nang makitang ang maliit na lobo ay lumaki na sa laki ng isang sarat. Paano ito posible? Yulan, anong nangyayari? 7 araw lang akong wala. Paano ito lumaki ng husto? Panipi, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan nang makita niya si Qing Yu. Hindi ko rin alam. Napailing si Guan Yulan sa pagkalito. Oh, sa sandaling ito, si Whisper, na kasing laki na ng sarat, ay tumalon mula sa kama at sumugod sa gilid ni Yezuan. Pinunasan niya ang kanyang ulo sa binti ni Yezuan sa sobrang intimate na paraan. F***, ito ba ay isang aso o isang lobo?
Lahat ba sila ay naging mga espiritu? Hindi nakaimik si Yezuan, ngunit alam niya na ito ang dapat na gawain ng demonic beast growth plan. Bagamat hindi na ito isang cold-blooded na hayop, ito ay mabuti pa rin. Nangangahulugan ito na tumaas ang katalinuhan nito at makikilala nito si Guan Yulan bilang amo nito. Kung ito ay pinalaki ng maayos, ito ay maaaring maging isang espiritual na hayop sa hinaharap. Binuhat ni Yezuan si Qing Yu at sinabi kay Guan Yulan, "Okay, tapos na ako sa negosyo ko." Kaya na, nitong ilang araw, bihirang lumabas si Guan Yulan, ngunit nabalitaan niya ang nangyari sa 18 mountain ranges ng Lianian. Agad niyang tinanong, nitong ilang araw, hindi naging tahimik ang 18 mountain ranges ng Lianian. Buti na lang at ayos ka na. Kung hindi dahil sa laki ng 18 mountain ranges, hahanapin niya sana si Yezuan. Oo, dahil sa akin yata. Kaya na, may sasabihin pa ako sa'yo on the way. Ngumiti si Yezuan at umalis kasama si Qing Yu. Dahil tapos na siya sa kanyang negosyo, oras na para umalis siya. Ang kanilang susunod na hintuan ay ang Thousand Gold City bago bumalik sa Lianian City. Habang nasa daan, sinabi ni Yezuan kay Guan Yulan ang tungkol sa nangyari nitong mga nakaraang araw, kasama ang pakikipagtagpo niya kay Uyang Ning. Nakinig si Guan Yulan ng buong interes. Gayunpaman, nang marinig niya na si Yezuan ay nakapasok sa kalagitnaan ng yugto ng ika-9 na yugto ng martial path, bigla siyang nalungkot. Ang talento ni Yezuan ay nalampasan ng sobra. Kung hindi siya magsusumikap, may iwan siya ni Yezuan. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi na niya makikitang muli si Yezuan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa Thousand Gold City. Gayunpaman, bago sila pumasok sa lungsod, nakaramdam sila ng kakaibang kapaligiran. Bakit napakaraming gwardya sa tarangkahan ng Thousand Gold City? Pagdating niya sa Thousand Gold City dati, 5 lang ang bantay sa gate. Gayunpaman, mayroon ng 20 gwardya ngayon. Bukod dito, lahat ng gustong umalis sa lungsod ay kailangang sumailalim sa paghahanap bago sila makapasa. Bakit ganun? I guess may wanted criminal. Hindi masyadong nag-isip si Yezuan at naglakad kasama si Guan Yulan. Ang mga pumasok sa lungsod ay hindi na kailangang maghanap, kaya natural na naglakad si Yezuan papunta sa gate. Gayunpaman, nang lumingon siya sa paligid, nagulat siya. Sa entrance ng city gate, may poster din na wanted. Gustong kriminal, Zhu Qingqing. Si Yezuan ay ganap na natigilan. Bakit si Zhu Qingqing ay isang wanted na kriminal sa Thousand Gold City? Ang drawing sa wanted poster na ito ay ng isang batang babae. Bagamat hindi masyadong maganda ang pagguhit, medyo kamukha ito ni Zhu Qingqing. Ang pinakamahalaga, ang mga salitang, Zhu Qingqing, ay nakasulat sa gilid. Nako, may nangyari sa pamilya Zhu. Nagdilim ang mukha ni Yezuan at binilisan niya ang kanyang lakad. Medyo nagulat si Guan Yulan, ngunit hindi siya nagtanong at sinundan si Yezuan. Tumigil ka. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang gwardya sa gate. Huminto ang mga paa ni Yezuan. Akala niya ay dahil kay Qingyo kaya siya pinababa ng mga gwardya. Gayunpaman, nang lumingon siya, napagtanto niyang hindi sila tinatawag ng gwardya, kundi isang lalaking nakasuot ng kawayan na sombrero na papalabas na ng lungsod. Kabanata 79, tumigil ka nga dyan. Nang marinig ng lalaking may kawayan ang sigaw na ito, agad siyang napatigil sa kanyang paglalakad. Pagkatapos, bigla siyang naglabas ng isang cloth bag sa kanyang mga braso at itinapon iyon. Pagkatapos ay pinasabog niya ang cloth bag na naging sanhi ng pagsabog nito. Sa isang iglap, hindi mabilang na puting pulbos ang lumutang, at ang buong daanan ng pader ng lungsod ay naging mausok. Ari na ba yan? Nagpaputok din si Yezuan ng sunod-sunod na hampas ng palad, pinaypayan ng puting pulbos sa paligid niya. Ngunit sa sumunod na sandali, narinig niya ang tunog ng labanan. Isa itong wanted na kriminal, mabilis na isara ang mga pintuan ng lungsod. Ito ang boses ng guard. Nang marinig ito, tumigas ang mukha ni Yezuan. Ngayon, mayroon lamang isang wanted na kriminal sa Wanjin City, at iyon ay si Zhu Qingqing, na ang larawan ay nakadikit pa rin sa mga pader ng lungsod. Siya si Zhu Qingqing. Agad namang nag-react si Yezuan. Hindi nakakagulat na naramdaman niyang pamilyar ang figure ng lalaking may sombrerong kawayan, si Zhu Qingqing iyon.
Parang may nangyari talaga sa pamilya Zhu. You bunch of bad guys, let go of me, or else matuturuan ka ng fiancé ko ng leksyon. Isang pamilyar na boses ang lumutang sa harap ng puting fog, si Zhu Qingqing yon. Siya talaga. Sa pagkakataong ito, hindi na manatiling kalmado si Ye Zuan. Pagkatapos bamulong kay Guan Yulan, agad siyang tumakbo palabas. Sumunod din si Guan Yulan sa likuran. Bang! Bang! Dalawang muffled sound ang umalangaw-ngaw, at ilang gwardya ang lumipad palabas habang nakahawak sa kanilang mga dibdib sa sakit. Sa oras na mag-react sila, nawala na ang wanted na kriminal sa kanilang paningin. Hindi maganda, may kasabwat, mabilis na ipaalam sa City Lord. Lam Ingalinga ang kapitan ng mga gwardya at nakitang sarado na ang mga tarangkahan ng lungsod kaya agad siyang sumigaw. Si Zhu Qingqing, na naghahanda na umalis sa lungsod na nakabalat kayo, ay gumamit ng isang paraan ng pagbabalat kayo, ngunit dahil ang kanyang lakas ay masyadong mahina, madali siyang nahuli ng mga gwardya. Gayunpaman, sa oras na ito, isang gwapong figure ang biglang kumilos at pinalipad ang mga nakapaligid na gwardya, na nagligtas sa kanya. Sa oras na nag-react siya, nalaman niyang dinadala na siya ng paalang ng kabilang partido, mabilis na gumagalaw sa mga lansangan. Hindi, may asawa ako. Napaisip si Zhu Qingqing sa kanyang puso at nagmamadaling sinabi, ibaba mo ako. Hehe, little girl, hindi mo man lang ako nakikilala. Isang pamilyar na boses ang bumagsak sa kanyang tenga. Itinuon niya ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makitang ang nagdala sa kanya at tumakas ay ang kanyang nobya sa pangalan. Ye Zuan, ikaw ba? Napasigaw si Zhu Qingqing sa gulat. Kung hindi ako, sino yun? Sinulyapan siya ni Ye Zuan, pagkatapos ay tumakas sa isang maliit na eskinita. Sa oras na ito, malayo na sila sa mga pader ng lungsod. Pagkapasok ni Ye Zuan sa eskinita, sinundan siya ni Guan Yulan. Nang makita ni Zhu Qingqing na may pumasok, sisiga na sana siya sa alarma, ngunit sa sumunod na sandali, bigla niyang napagtanto na ang taong dumating ay isang magandang babae, hindi isang gwardya ng Myriad Gold City. Isa siya sa atin, huwag kang mag-alala, sabi ni Ye Zuan habang hinihila niya si Zhu Qingqing sa dead end. Then, he asked, what happened? Why are you wanted? Tuldok. Gustong tanungin ni Zhu Qingqing kung sino ang babae sa likod ni Ye Zuan, ngunit nang marinig niya ang tanong na ito, agad siyang umiyak at nagpaliwanag, ni-raid ang pamilya ko ng mayor, at ang buong pamilya ko ay nahuli at ikinulong. Panipi, bakit? Si Ye Zuan ay may masamang premonition. Nagkaproblema ang pamilya Zhu dahil sa kanya. Kung tutusin, pinatay niya ang anak ng mayor ng City of Gold. Casual na nagbigay ng krimen ang City Lord sa aking ama, na sinasabi na ang aking ama ay nagtaksil sa bansa at isang especially iya para sa ibang bansa. Naiiyak na sabi ni Zhu Qingqing. Nang inag ang puso ni Ye Zuan. Sigurado, dahil sa kanya iyon. Nang malaman ng alkalde ng City of Gold na si Zhang Lai na pinatay ang kanyang anak, gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak. Ngunit hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan, kaya casual niyang inakusahan si Zhu Hai at ni-raid ang Zhu family. So sinasabi mo na nasa tirahan ng mayor ngayon si Tito? Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Oo, nahuli ang mga magulang ko. Kahit ang consecrator ng Zhu family ay hindi nakatakas. Tumango si Zhu Qingqing na may luha sa kanyang mga mata. Ganun ba? Nakaramdam ng pagka-guilty si Ye Zuan. Ang mayor ng isang malaking lungsod ay isang opisyal ng Profound Sun Empire, kaya wala siyang magawa. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay dulot ng kanya, kaya't paano siya nakatayo lamang at nanunood. Pinakaayaw niya kapag may umatake sa mga taong nakapaligid sa kanya, kahit pinagagalitan siya ng mga ito. How about this? You can find a inn to stay in, and I will go to the mayor's residence to investigate, sabi ni Ye Zuan. Ngunit, ikaw, nagulat si Zhu Qingqing. Gustong imbestigahan ni Ye Zuan ang tirahan ng mayor na mag-isa. Hindi ba ang panliligaw na iyon ay kamatayan? Don't worry, I am very powerful now. Even the mayor is not my match. Ngumiti si Ye Zuan. Ang alkalde ng lungsod ng Gintu, si Zhang Lai, ay nasa unang bahagi lamang ng ikasyam na yugto ng Martial Path, habang siya ay nasa gitnang ikasyam na yugto ng Martial Path. Kahit ang alkalde, nagulat si Zhu Qingqing. Matagal na niyang hindi nakita si Ye Zuan,
ngunit naging napakalakas na niya. Sige, huwag kang mag-alala. Pupunta ako at hahanap ng paraan para iligtas sila. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, dinala niya si Zhu Qingqing sa isang inn at sinabihan siyang magtago doon. Si Yezuan ay mas komportable sa paligid ni Guan Yulan. Kahit na si Guan Yulan ay nasa unang bahagi ng ikawalong yugto ng Martial Path, isa pa rin siyang disipulo ng Shattering Cloud Sect. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa gitnang ikawalong yugto ng Martial Path, at maaari pang ikumpara sa peak na ikawalong yugto ng Martial Path. Pagkatapos umalis sa inn, nagtanong si Yezuan kung saan ang tirahan ng mayor at direktang sumugod doon. Sa katunayan, maaari siyang magtago at pagkatapos ay lumikha ng isang eksena sa tirahan ng alkalde upang iligtas si Zhu Hai at ang iba pa. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, lahat ng nasa Zhou family ay magiging wanted na mga kriminal. Buti sana kung sa City of Gold lang sila wanted, pero kung ipapasa ng mayor ng City of Gold ang arrest warrant sa ibang syudad, magulo. Sa makatuwid, kailangan niyang gumamit ng tamang paraan para iligtas ang lahat sa pamilya Zhu at tanggalin ang warrant of arrest ni Zhu Qingqing. Dumating si Yezuan sa pasukan ng tirahan ng alkalde. Matapos mag-isip ng ilang sandali, diretso siyang naglakad. Tumigil ka, sino ka? Pinigilan ng mga gwardya ng tirahan ng alkalde si Yezuan. Sa oras na ito, direktang kumuha ng token si Yezuan at sinabing, "Ako si Yezuan, isang mentor ng Shattering Cloud Sect. Gusto kong makita ang iyong mayor." Natigilan ang gwardya, ngunit agad ding nagsiwalat ng masamang tingin. Lumakad siya pasulong at sinabing, "Saan nanggaling ang batang ito? Kung talagang mentor ka ng Shattering Cloud Sect, ako ang emperador ng dinastiya. So hindi ka naniniwala sa akin?" Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. "Get lost. Gusto mo bang makitang ganito ang ating City Lord?" Halatang hindi naniniwala sa kanya ang gwardya, ngunit hindi siya masisisi. Pagkatapos ng lahat, ang isang tagapagturo ng Shattering Cloud Sect ay kailangang nasa ikasyam na yugto ng Martial Path. Hehe, hindi gaanong nagsalita si Yezuan. Nadama niya na kung maaari siyang gumamit ng karahasan, dapat niyang subukang huwag gamitin ang kanyang bibig. Bang! Biglang sumabog ang isang malakas na puwersa sa harap ng ika-6 na yugto ng Martial Path Guard, na agad na nagpalipad sa kanya. "How dare you?" Nang makita ito ng ibang gwardya ay agad niyang itinaas ang kanyang espada at hinarap ito. Kabanata 100. Gayunpaman, bago mapunta ang harapang paa ng taong ito, isang figure ang sumilay sa kanyang tagiliran. Pagkatapos, isang kamao ang bumaril, at tulad ng gwardya na iyon, pinalipad din siya. "Zhang Lai, lumabas ka dito." Napaungal si Yezuan sa langit. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lungsod. Halos kalahati ng mga tao sa lungsod ang nakakarinig sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa paligid ay nagtataka kung sino si Zhang Lai. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natauhan sila. Si Zhang Lai ay ang gobernador ng lungsod ng Ginto. Sino ang napakalakas ng loob na hamunin ang gobernador ng lungsod ng Ginto? Sa isang iglap, maraming tao ang nagkukumpulan, tanging ang isang binata na nakatayo sa labas ng City Lord's Mansion. Siya ba iyon? Hindi ba ang binatang iyon ay manugang ng Zhu family? May nakakilala kay Yezuan. I see. Ang Zhu family ay napag-alaman na nagtaksil sa bansa ilang araw na ang nakakaraan. Dapat ay narito siya para iligtas sila. Ngunit, ang pagtataksil sa bansa ay isang seryosong krimen. Pugutan sila ng ulo. Mailigtas ba niya sila? Maaaring hindi iyon ang kaso. Siya ay disipulo ng deputy sect leader ng Shattered Cloud Sect. Ang Shattered Cloud Sect ay isang malaking sekta. Nabalitaan ko na ang sect leader ay isang napakalakas na individual. Bagaman maraming ordinaryong tao sa karamihan, walang kakulangan ng mga taong may sapat na kaalaman. Hindi nagtagal, dumami ang nagkukumpulan. Kasunod nito, maraming makapangyarihang individual ang sumugod sa labas ng mansyon. May mga gwardya at consecrators na kinuha ni Zhang Lai. "Brat, how dare you call the governor by his name in front of the mansion?" Isang matipunong lalaki ang lumabas, napapaligiran ng maraming makapangyarihang individual. Kakapikito lang niya at may nakakilala sa kanya. "Sikaw ba, ang chief of guards ng mansion?" "Balita ko isa siyang consecrator na kaka-recruit pa lang ng gobernador. Dati siyang guro ng Shattered Sky Sect.
Hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Nang mag-walk out ang matipunong lalaki, hindi napigilan ng mga tao na mapa-atras. Ito ay dahil napakalupit ni Cao Ba. Nakapatay na siya ng ilang tao ngayong buwan. Higit pa rito, lahat sila ay mga inosenteng tao. Sa makatuwid, ang kanyang mabangis na pangalan ay kumalat sa buong Million Gold City. Pagkatapos mag-walk out ni Cao Ba, tumingin siya sa paligid at napunta ang atensyon niya kay Ye Zuan. Ikaw ba ang sumisigaw? Tumingin si Ye Zuan sa kanya at naramdaman ang marahas na aura mula sa kanya. Hindi niya inaasahan na nag-recruit si Zhang Lai ng isang martial artist sa 9th rank of the martial path. Hindi naman masama ang swerte niya. Tama na yan. Tumango si Ye Zuan. How dare you? Nililigawan mo si kamatayan. Si Cao Ba ay isang taong walang pasensya. Kung may hindi pagkakasundo, aatake agad siya. Lumakad siya pasulong at iniabot ang kanyang kamay para sampilan ang mukha ni Ye Zuan. Kung ang parang oso niyang kamay ay sasampol sa mukha ng isang ordinaryong tao, tiyak na maipapalipad nito ang ulo nila. Bago pa may pikit ng ilang tao ang kanilang mga mata, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito, ang isang grupo ng mga tao ay sumigaw sa alarma. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahan nila. Si Ye Zuan ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Si Cao Ba ay wala na doon. Nasaan si Cao Ba? Sa tingin ko siya ay lumipad sa Castellan Manor. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang grupo ng mga tao. Ang mga hindi pumikit ay hindi nakita ang pag-atake ni Ye Zuan. Hindi rin nila nakitang lumipad palabas si Cao Ba. Ilang martial artist lang ang nakakita ng after image. Walang pakialam si Ye Zuan kay Cao Ba. Matapos siyang papalipad ng suntok, muling sumigaw si Ye Zuan, Zhang Lai, lumabas ka. Sino ang naghahanap sa akin? Bago natapos ni Ye Zuan ang kanyang mga salita, isang tao ang lumabas sa Castellan Manor. Ito ay si Zhang Lai, na nakilala ni Ye Zuan minsan. Ikaw pala, bulalas ni Zhang Lai nang makita niya si Ye Zuan. Ito ay dahil si Ye Zuan ang pumatay sa kanyang anak. Tama, ako na, tumango si Ye Zuan. Kasabay nito, napansin niyang nanginginig ang katawan ni Zhang Lai nang makita siya. Halata na si Zhang Lai ay naguguluhan at galit na galit. Maaari siyang umatake anumang oras. Gayunpaman, alam niya ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan. Siya ang disipulo ng Shattering Cloud Sect's Vice Sect Leader. Hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Ye Zuan, ikaw ang pumatay sa anak ko. How dare you appear in front of me today? Sabi ni Zhang Lai na may mapupulang mukha. Ano? Nang marinig ito ng lahat ay agad silang nabigla. Napatay ang Young City Lord of Thousand Gold City. Bukod dito, ito ay ang manugang ng pamilya Zhu. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ng mga tao sa paligid kung bakit nakuha ni Zhang Lai ang Zhuhai. Kaya ito ang naging dahilan. Paghihiganti. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para maghiganti. City Lord Zhang, how dare you? Pinagnanasaan mo ang ari-arian ng Zhu family at inakusahan sila ng pagtataksil sa bansa. How dare you? Tumingin si Ye Zuan kay Zhang Lai na may malamig na ekspresyon. Nagsisinungaling ka. Si Zhang Lai ay tumambad kay Ye Zuan at agad na sumigaw. Magsisinungaling man ako o hindi, depende sa ebidensya. Gayunpaman, ang alam ko lang nahuli mo ang biyenan ko at ang pamilya niya. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabi. Ang Zhu family ay nagtaksil sa bansa. Ang ebidensya ay conclusive. Sagot ni Zhang Lai. Sabi ko ang alam ko lang nahuli mo ang biyenan ko at ang pamilya niya. Kahit may ebidensya ka man o wala, sana ay palayain mo sila. Kahit na ginamit ni Ye Zuan ang salitang pag-asa, ang kanyang saloobin ay napakatatag. Kung hindi niya sila pakakawalan, hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay. Si Zhang Lai ay isang city lord. Ngunit si Ye Zuan ay talagang mayabang na kumilos sa harap niya. Ito ay pinupukaw lamang ang kanyang autoridad. Agad siyang sumigaw ng galit, what big words. You're just a commoner, how dare you order me around. Hehe, Zana, lang ang sinasabi ko. Pero, kung hindi sila pababayaan ng City Lord, may iba akong paraan para palayain sila ng City Lord. Nakangiting sabi ni Ye Zuan. Sa tingin mo may karapatan ka na palayain ko sila. Walang pakialam si Zhang Lai. Bagamat hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan, siya ay nasa teritoryo ng Profound Sun Empire.
Higit pa rito, siya ay isang opisyal ng Profound Sun Empire. Hindi man mataas ang kanyang posisyon, opisyal pa rin ito. Bakit siya matatakot kay Yezuan? Isa lang akong ordinaryong tao. Siyempre, wala akong kakayahan para palayain sila ng City Lord. Gayunpaman, ang Patrol Inspector ng South Forest Region, Wu Yangming, ay dapat magkaroon ng kapangyarihan na gawin iyon. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, bigla siyang naglabas ng token. Ito ang token na ibinigay sa kanya ni Wu Yangming noong araw na iyon. Patrol Inspector, nang marinig ito, hindi napigilan ni Zhang Lai na manginig. Nakita niya ang salitang Uyang, na nakasulat sa token sa kamay ni Yezuan. Ang katayuan ng isang patrol inspector ay maihahambing sa isang duke. Imposible. Paano mo nakilala si Uyangming? Hindi makapaniwala si Zhang Lai. Ngumuso si Yezuan at inihagis ang token sa kanyang kamay. Sinalo ito ni Zhang Lai at tiningnan. Agad na naging berde ang mukha niya. Ang material ng token ay napaka-espesyal. Ito ang material ng maharlikang pamilya ng Profound Sun Empire. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga ordinaryong tao. Imposible. Paano nakilala ni Yezuan ang patrol inspector? Imposible ito.